Mga kabayan, sa wakas, tila nangyari na ang pinakahihintay at pinakaabangan ng lahat, partikular ang mga DDS supporters at mga kaalyado ng mga Duterte. Ito ay matapos ang magandang resulta ng midterm eleksyon na ginawa nitong nakalipas na May 12, 2025, kung saan ay hindi man pinalad na manalo lahat ang pambato ng PDP laban, ay karamihan naman dito ay nanguna sa pagkasenador gaya ng Senator Bongo, Senator Bato at ang pagpasok ni Rodante Marcoleta na kilalang numero 1 supporters ng mga Duterte. Maliban dyan ay pasok din sa Magic 12 ang dalawang kandidato na inendoso ni VP Sara Duterte na sina Senator Amy Marcos at Camille Villar. Dahil dito, ayon sa ilang eksperto at political analyst, posibleng mabasura na ang nakabinbing impeachment complaint laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Sa mga mukhang panalo na sa Senado, ito pong si Bongo, siyempre yan po ay anti-impeachment. Si Bato del Rosa, siya din po ay anti-impeachment. Ganoon din po si Rodante Marcoleta. Tatlo na po. Si Amy Marcos, bagamat kapatid ng Pangulo, mailalagay natin po sa anti-impeachment dahil sa kanyang very close relations with the Vice President. Ngayon, meron pa po tayong si Pia Cayetano at si Camille Villar. Camille Villar po, inendorso ni VP Sara dahil ang sabi nga ni VP Sara, ang pamilya Villar ay maasahan talaga ng pamilya Duterte. They are real friends and true friends na hindi sila iniiwan. Maliban sa mga nanalong senador ngayong midterm election, ay makakakuha pa rin ng anti-impeachment si VP Sara sa mga nakaupong senador na ayaw ng impeachment. At ang ilan nga dito ay mga supporters at kaalyado pa rin ng mga Duterte. Ayon kasi sa ating konstitusyon, dapat ay makakuha ng siyam na senador ang kampo ni VP Sara na papabor sa kanya para hindi matuloy ang impeachment. Pero lumalabas na sobra-sobra pa sa siyam ang mga senador na susuporta kay VP Sara. Ibig sabihin, malabo nang magtagumpay ang administrasyon ni PBBM na masibak sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Doon naman tayo sa mga holdover senators, yung mga present senators. Si Robin Padilla, siyempre po, yan po ay anti-impeachment. So far, we have 7 probable senators. Kailangan pa ng 2. Ang kapatid ni Camille Villar ay si Mark Villar. Nationalista party din po. At malamang sa hindi, diyan po siya mapupunta. 8 na po sila. Isa na lang ang kailangan. Meron pa ba rito na maaring mapunta doon? Si Alan Peter Cayetano po ay siya rin po ay nationalista party. So far po, meron ka na at least siyam na senador na maaaring bumoto against the impeachment. Ibig ko bang sabihin na itong lahat ng ito ay pro-impeachment? Yun nga po hindi ka rin sigurado dahil marami sa mga ito ay nagsabi na nung panakaraang mga buwan na hindi sila interesado sa isang impeachment dahil mas marami pang ibang bagay na kailangan pagtuunan ng pansin. So, posible pa po na maliban sa siyam na ito, madagdagan pa ng mga tao mula dito ang mga anti-impeachment. Ayon naman sa ilang political analyst, malinaw na mababasura ang planong impeachment kay VP Sara dahil karamihan sa mga nanalong senador ay hindi naman kasapi ng alyansa para sa bagong Pilipinas na inendorso mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay political analyst Professor Mario Ferdinand Pasion, posibleng mahirapan kunin ng administrasyon ang suporta ng mga bagong senador para sa impeachment kay VP Sara. Anya, ang pagkapasok ni Senator Bongo at Bam Aquino sa top 12 ay may tuturing na protest vote laban sa administrasyon. Idinagdag ni Pasion na marami sa mga nanalo sa senatorial race ang hindi kaalyado ng Malacanang, kaya maaaring maging balaki dito sa pag-usad ng impeachment case. Sabi ko nga sa inyo, katulad si Ping Lacson at si Tito Soto, hindi naman mga Marcos loyalist yung mga yan And nandiyan pa si Marcoleta, who is a lawyer, no? Magiging senator judge. At pag manalo si Amy, hindi naman natin masasabing kakampi ni Bongbong si Amy, although magkapatid sila, no? So sa tingin ko, mahihirapang kunin yung necessary votes ng Malacanang to impeach Vice President Sara. Samantala, ayon naman sa isang abogado at kilalang vlogger, malaki talaga ang pag-asa na mabasura ang impeachment kay VP Sara dahil sa magandang resulta ng midterm eleksyon at sa mga kasalukuyan nakaupo ngayon sa Senado na kaalyado ng mga Duterte.
overall yung assessment ko po, mas maganda yung chances ngayon ni Vice President Sara Duterte considering may 5 sure dito sa midterms, tapos dito ngayon sa current sitting may 3 sure, 8 agad, tapos makakuha lang siya ng isa dun sa mga 50-50, guaranteed na po na hindi mako-convict si Vice President Sara Duterte in her impeachment trial, okay? Nagpahayag naman ng pasasalamat si VP Sara Duterte sa mga Pilipino na patuloy na sumusuporta sa kanilang pamilya, kung saan ay nakatulong din umano ang kanyang pag-iendoso dito kay Senator Amy Marcos at Camille Villar para makapasok sa Magic 12 senatorial candidate. Nakaambang impeachment trial sa kanya yung pag-endorso niya sa mga kandidato o senador na sinusuportahan ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte, maging yung sa pag-endorso niya kay Senator Amy at kay Senator Camille Villar. At sinabi rin ni VP Duterte na ipinapaubayan niya na sa kanyang mga abogado ang preparasyon para rito sa impeachment trial, at binanggit niya rin na at least o panatag siya anuman ang magiging resulta ng nasabing trial. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka rin ba na mababasura na nga ang nakaambang impeachment kay VP Sara Duterte dahil sa magandang resulta ng eleksyon na pumabor sa anti-impeachment ng pangalawang Pangulo? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sabi nga nila, all roads in the Senate race lead to the impeachment court. Ano pong sabi sa konstitusyon para sa isang impeachment trial? Kailangan po ng 2/3 vote para ma-convict ang isang taong na impeach. Kumbaga, kailangan po ng 16 senators na boboto for impeachment para po matuloy ang isang conviction. Sa mga po, kailangan po ng at least 9 senators para ma-acquit si Vice President Sara Duterte sa impeachment charges na kanyang hinaharap sa Senado. So ano po ang komposisyon o lumalabas sa komposisyon ng bagong Senado? Tingnan po natin sa matrix na ito. Sa mga mukhang panalo na sa Senado, ito pong si Bongo, siyempre yan po ay anti-impeachment. Si Bato del Rosa, siya din po ay anti-impeachment. Ganoon din po si Rodante Marcoleta. Tatlo na po. Si Amy Marcos, bagamat kapatid ng Pangulo, mailalagay natin po sa anti-impeachment dahil sa kanyang very close relations with the Vice President. Ngayon, meron pa po tayong si Pia Cayetano at si Camille Villar. Camille Villar po, inendorso ni VP Sara dahil ang sabi nga ni VP Sara, ang pamilya Villar ay maasahan talaga ng pamilya Duterte. They are real friends and true friends na hindi sila iniiwan. Yan daw po ang pamilya Villar ayon sa mga Duterte. Ito po, ang Nationalista Party po ay umiikot sa pamilya Villar. So, NP po, si Camille Villar at si Pia Cayetano po ay nationalista rin. At malaking posibilidad, dyan po siya pupunta. Doon naman tayo sa mga holdover senators, yung mga present senators. Si Robin Padilla, siyempre po, yan po ay anti-impeachment. So, meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Remember, ang kailangan lang po natin ay 9 senators para po ma-acquit si VP Sara. So far, we have 7 probable senators. Kailangan pa ng 2. Ang kapatid ni Camille Villar ay si Mark Villar. Nationalista Party din po. At malamang sa hindi, diyan po siya mapupunta. 8 na po sila. Isa na lang ang kailangan. Meron po ba rito na maaring mapunta doon? Si Alan Peter Cayetano po ay siya rin po ay Nationalista Party. So far po, meron ka na at least 9 na senador na maaaring bumoto against the impeachment. Ibig ko bang sabihin na itong lahat ng ito ay pro-impeachment? Yun nga po hindi ka rin sigurado dahil marami sa mga ito ay nagsabi na nung panakaraang mga buwan na hindi sila interesado sa isang impeachment dahil mas marami pang ibang bagay na kailangan pagtuunan ng pansin. So, posible pa po na maliban sa 9 na ito, madagdagan pa ng mga tao mula dito ang mga anti-impeachment. Naniniwala ang political science professor na si Dennis Coronacion na mas sinusuri ngayon ng mga botante ang background ng mga tumatakbong leader. Ipinakita niya ang resulta
na ang midterm elections na malaki pa rin ang impluensya ng Duterte Group at tradisyonal na oposisyon. Malaki rin ang naging contribution ng mga kabataang botante na mas aktibo ngayon sa politika. Well, sa akin lang, tingin ko, para sa election na to, nag-isip ng todo yung mga tao, no? Ayaw na nila ng may bahid ng corruption ng kanyang pangalan, tapos nagbubudots lang, nagsasayaw lang. Patuloy na binabantayan ng publiko ang partial and official tally ng nangungunang kandidato sa pagkasenador. Ayon kay political analyst Professor Mario Ferdinand Pasion, posibleng mahirapan kunin ng administrasyon ang suporta ng mga bagong senador para sa impeachment kay BP Sara. Anya, ang pagkapasok ni Senator Bongo at Bam Aquino sa top 12 ay may tuturing na protest vote laban sa administrasyon. Idinagdag ni Pasion na marami sa mga nanalo sa senatorial race ang hindi kaalyado ng Malacanang, kaya maaaring maging balaki dito sa pag-usad ng impeachment case. Sabi ko nga sa inyo, katulad si Ping Lacson tsaka si Tito Soto, hindi naman mga Marcos loyalist yung mga yan eh. And nandiyan pa si Marcoleta, who is a lawyer, no? Magiging senator judge. At pag manalo si Amy, hindi naman natin masasabing kakampi ni Bongbong si Amy, although magkapatid sila, no? So sa tingin ko, mahihirapang kunin yung necessary votes ng Malacanang to impeach Vice President Sara. Isang malinaw na pagpapakita ng pagtanggi ng publiko sa umano'y pagtatangka ng kasalukuyang administrasyon na burahin ang legacy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nakuha nitong malaking boto sa nakalipas na halalan. Ito ang naging pahayag ng abogado ng dating Pangulo na si Nicholas Kaufman matapos na umabot sa mahigit 500,000 ang nakuha nitong boto laban sa katunggali na si Carlo Nograles na nasa 65,090 votes lang ang nakuha. Ayon kay Kaufman, malinaw ang kagustuhan ng mga botante na muling bumalik si Duterte sa lokal na pamahalaan at suportahan ang kanyang legacy. Samantala, naniniwala naman si Vice President Sara Duterte na posible makakuha ng higit sa 2 pwesto sa Senado ang kanilang mga kaalyado. Sa partial count ng COMELEC, nangunguna si Senator Bongo sa senatorial race habang kabilang din si Magic 12 sa Senator Bato de la Rosa, Representative Rodante Marcoleta, Representative Camille Villar at Senator Amy Marcos na pawang suportado ng pangalawang Pangulo. May tuturing na protest vote ang nangyari sa nakikitang resulta ng halalan ngayon. Paliwanag ni Professor Ferdinand Pasion, isang political analyst, ang pangunguna ni Senator Bongo at Bam Aquino sa bilangan ay maaaring nangangahulugan na marami sa mga botante ang hindi nagbigay ng kanilang suporta sa alyansa ng administrasyon. I believe this is a protest vote. And kung makikita nyo sa Senate, no, yung mga nanalo, hindi maaasahan ni BBM yung mga yan. Dagdag pa niya, posibleng maging mahirap na makuha ang kinakailangang boto para tuluyang mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sabi ko nga sa inyo, katulad si Ping Lacson tsaka si Tito Soto, hindi naman mga Marcos loyalist yung mga yan eh. And nandiyan pa si Marcoleta, who is a lawyer, no? Magiging senator judge. At pag manalo si Amy, hindi naman natin masasabing kakampi ni Bongbong si Amy, although magkapatid sila, no? So sa tingin ko, mahihirapang kunin yung necessary votes ng Malacanang to impeach Vice President Sara. Binigyang diin ng eksperto na ang 12 pasok sa senatorial race, marami rito ang hindi kaalyado ng administrasyon, kaya may posibilidad na mas mahirap isakatuparan ang impeachment kay Vice President Duterte. Nakaambang impeachment trial sa kanya yung pag-endorso niya sa mga kandidato o senador na sinusuportahan ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte, maging yung sa pag-endorso niya kay Senator Amy at kay Senator Camille Villar. At sinabi rin ni VP Duterte na ipinapaubayan niya na sa kanyang mga abogado ang preparasyon para rito sa impeachment trial at binanggit niya rin na at peace o panatag siya anuman ang magiging resulta ng nasabing trial. June, sinabi nga ni Vice President Sara Duterte na
doon sa pag-aresto ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isa itong political attack sa kanilang pamilya dahil nakikita niya na kalaban sila ng administrasyon at ginagawa ng kasalukuyang administrasyon na sirain yung kanilang pangalan. Kaya nais niya na mapanagot yung mga sangkot doon sa pag-aresto sa kanyang ama na sinasabi niya unconstitutional o labag sa Constitution 2. Last na lang, Jed. Nangangahulugan ba ito, nahudyat ito ng mas malakas na Vice President na harap ngayon sa administrasyon? Yes, doon posible nga yan dahil nakikita naman natin na sa mga pahayag ni VP Duterte, binanggit niya na confident siya sa mga abogado niya dahil binanggit din ng kanyang mga abogado na itong kinakaharap na impeachment ay confident sila na may papanalo nila ito, Jude. Ay ano? Natatakot siya? Or if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. Summa cum laude po ako, hindi ako bobo. What kind of thinking of that, Mr. You are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang nawa ba akong respeto ni Presidente Duterte? Wala. Kung tulog na lang at isosoli na natin sa inyo ang mahigit kumulang 2 bilyong piso na kinukurakot dito sa Caloocan. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Of a period of short time. So, the medical doctors to educate us. Please, I remind also our research persons to please act in a respectful manner. So ngayon punta naman po tayo sa posibleng epekto nitong resulta ng elections dun sa impeachment, sa possible impeachment trial po against Vice President Sara Duterte. So unang-una po, para maintindihan nyo talaga yung voting requirement sa impeachment trial, titingnan po natin yan sa 1987 Constitution, specifically Article 11, Accountability of Public Officers. Tapos from there po, bumabalang kayo nyan dito sa Section 3, number 6. Okay, so dito po makikita natin nakalagay dyan, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. So alam niyo na po siguro na yung Senate yung tatayong impeachment trial court at sila din yung mag-decide whether to convict or acquit an impeachable officer who is currently under an impeachment trial proceeding. Tapos kung titingnan po ninyo sa last sentence po nitong number 6, nakalagay din po dyan, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. So 2/3 requirement po of all the members. Okay, so all the members of Senate po is of course 24 members po yan. Hindi po bibilangin yung mga nanalo lang this midterm elections at yung nanalo in the previous elections. Yung dalawang batch po yun yung bibilangin, total of 24 po, hindi po 12 yung magde-decide. Okay? So ngayon ang next question natin, what is 2/3 of 24? Ang 2/3 po of 24 is 16. So therefore po, kailangan makakuha ng 16 votes who will vote in favor of a conviction in order for VP Sara to be convicted dun sa impeachment trial niya, dun sa eventual impeachment trial niya po sa Senate. Yan po yung requirement nila na boto. So kung 16 ang kailangan, ibig sabihin po dyan, kung meron lang 9 na hindi mag-vote in favor of conviction, automatic po acquitted dyan ngayon si Vice President Sara Duterte as the accused facing an impeachment trial. Okay, so ngayon na alam nyo na po yung figures when it comes to conviction of impeachment, ngayon punta na po tayo dun sa composition ng Senate, yung mga tingin ko po, ito po personal observation ko lang to, personal analysis ko of the situation. This does not necessarily mean tama ako or what. This is simply, ito personal opinion ko ito. So ito pwede nyo po kontrahin yung statement ko dito. Okay, so ngayon tingnan po muna natin yung nanalo this midterm election, this 2025 midterm elections. So of course, yung number 1 po so far, based on this report lang po, hindi po sa official COMELEC pa talaga, based on this report from GMA News Online, 97.22 total ERs processed. So of course, alam naman po natin, si Senator Bongo, siya yung most likely closest to 100% na who will never vote to convict Vice President Sara Duterte. Yan yung reality po sa nakikita kong situation, considering si Senator Bongo is very closely tied up po yan siya with the Duterte family. So yan, number 1, ito very obvious, si Senator Bongo will be in favor of Vice President Sara Duterte. Yung number 2 naman po natin, si Senator Bam Aquino. Sila Senator Bam Aquino po pala, i-clarify ko lang din, they are not really part of the admin. However, kung titingnan po kasi natin yung mga ano nila ngayon, yung political tendencies sila, political actions, political leanings sila, mas in
favor po sila dun sa admin, di ba? Kasi kung makikita natin sila Senator Bam Aquino, sila Senator Kiko Pangilinan, mas nakipag-communicate sila with PBBM. So therefore, although hindi po sila directly included sa lineup ng alyansa ng admin slate, we can still consider, or more or less po tingin ko, is papabor or susunod pa rin to sila sa admin side. Plus the mere fact na yung liberal po talaga, yung liberals is galit talaga sa Duterte group naman, di ba? So makikita po natin dyan si Senator Honti Veros, she is very vocal against FPRRD, especially nung pumunta po sa Senate si FPRRD before. So ito po more or less si Bam Aquino vote for a conviction against Vice President Sara. 1:1 na sila, di ba? 1 for acquittal, 1 for conviction. Ngayon punta po tayo sa number 3. So of course si Senator Bato de la Rosa, alam din naman natin, he is very linked towards the Duterte group, the PDP Laban opposition din po talaga yun siya. So ngayon, dalawa na po yung vote ni Vice President Sara Duterte for acquittal po. So 2-1 na. And then ngayon pag pumunta po tayo sa number 4 kay Erwin Tulfo. So si Tulfo po is also currently very pro-admin, di ba? More or less po, if we will just simplify the computation, kung titingnan lang po natin yung basis ng botohan in relation to party affiliations without the substance pa po of the case. Ngayon po dito sa number 4 with Erwin Tulfo is 2:2 na po. Bongo, Bato for acquittal, Bam Aquino and Tulfo for conviction. Ngayon sa number 5 naman po si Kiko Pangilinan. Of course, same explanation with Senator Bam Aquino. So he will also most likely vote for conviction. And then si Kong Rodante Marcoleta. So alam din natin si Kong Dante, he is part of the opposition, di ba? Siya lang yung dalawa lang sila actually sa Congress who really stood up for Vice President Sara Duterte. Actually, 3 po pala sila. If my memory serves me right, si Kong Dante, and then si Kong Ungab of Davao City, and then yung Duterte Youth Party List. Sila yung very vocal talaga dun sa lower house, House of Representatives, in standing up for Vice President Sara Duterte. Okay? So Kong Dante will be for acquittal most likely. And then si Senator Ping Lacson, again, assuming lang for due to party stance, since part to siya nung alyansa slate, baka mag-vote pa rin to in favor of conviction. Then si Tito Soto, he is also part of alyansa, so same, vote pa rin po for conviction. And then si Senator Pia Cayetano po, si Senator Pia, she is part of the alyansa, di ba? Makikita naman natin siya sa alyansa slate, sa senatorial slate ng alyansa. However, kung titingnan din po natin, yung kuya po niya, si Senator Alan Peter Cayetano, is very vocal po nung inarrest and surrender si FPRRD to the ICC. He was very vocal, he clearly explained due process, dapat daw may due process talagang nasunod, so on and so forth. So from there po makita natin yung kuya ni Senator Pia, si Senator Alan, is leaning towards more of the Duterte group. So kung magkasundo talaga to silang dalawang magkapatid, edi more or less po ito si Senator Pia, although part siya ng alyansa, may chance na posible siyang ma-convince for an acquittal instead of a conviction. Okay, so ito si Senator Pia, 50-50 siya yung assessment ko po, personal assessment ko, despite her being part of the alyansa group. Okay, and then number 10 si Camille Villar, Senator Camille Villar. Ito po, I'm sure she will be voting for the acquittal of Vice President, considering siya po and si Senator Amy last minute, di ba, naging sinama po sila as guest candidates dun sa PDP slate. Tapos kung titingnan din po nyo yung voting nila dun sa lower house nung sa impeachment ni Vice President, hindi po nag-sign to si Senator, si then Congresswoman Camille Villar, hindi po siya nag-sign in favor of the impeachment. Okay? And of course, si Senator Amy, same with Senator Camille Villar. So nasama po sila as guest candidates dun sa PDP Laban, and Senator Amy is actually very vocal din daw na pipigilan niya yung impeachment, ganyan, and she will do everything she can in relation dun sa pag-arrest and surrender kay FPRRD. So more or less po, for acquittal din to siya. So from the midterm elections po, from the 2025 midterm elections, makikita po natin talaga na mukhang 5 na ang sure na mag-vote for the acquittal of Vice President Sara Duterte versus 7 na manggagaling dun sa admin group, sa alyansa group, or those most likely is part of the admin group like that of Senator Bam and Senator Kiko Pangilinan. Okay, so 7-5. So ngayon, punta na po tayo dun sa next part ng discussion natin, which is the current sitting senators, kung sino ba dun yung mga favorable sa kay Vice President or against Vice President Sara Duterte in relation po sa impeachment niya. Okay, so ito na po, yung next part natin. May kita po natin the 12 sitting senators po is number 1, Alan Peter Cayetano, Senator J.V. Ejercito, Senator Chis Escudero, Senator Jinggoy, Senator Win, Senator Risa, Senator Loren, Senator Robin Padilla, Senator Raffy Tulfo, Senator Joel Villanueva, Senator Mark Villar, and Senator Migs Zubiri. Okay, so 12 senators po yan lahat-lahat. So unang-una po si Senator Alan Peter. Personally, tingin ko po she will not vote for the conviction of Vice President Sara Duterte in the impeachment, considering he is very pro-Duterte po. Okay? So si Senator Jinggoy po kung titingnan natin ngayon, he is actually part of the majority
committee. However, nag-involve po siya dun sa hearings, sa committee hearings po ni Senator Aimee regarding dun sa pag-arrest and surrender kay FPRRD. So si Senator Jinggoy, tingin ko po mas leaning towards to siya an acquittal rather than a conviction. Although more or less nasa ano pa rin po yan siya, nasa gitnang side. Pero yun nga, tingin ko mas nag-lean towards acquittal rather than conviction. Okay? So ito naman punta tayo kay Senator Loren Legarda. So Senator Loren is also an independent, pero ang nakikita ko ang vibe ni Senator Loren is parang mas ano siya, mas pro Duterte group siya rather than pro PBBM group, diba? She is very quiet actually on the issues, pero yung dating po sa akin, yung personal observation ko lang po kay Senator Loren is mas ano po siya, mas leaning towards the Duterte group rather than the admin. Therefore, kahit na po sabihin natin independent, 50-50, mas mataas yung leanings towards an acquittal rather than a conviction ni Senator Loren. Black. So Senator Joel, tingin ko po mas maka pro Duterte to siya kaysa sa pro admin. Plus the mere fact na yung church nila, yung JIL, tingin ko mas leaning towards ano rin po than dun sa Duterte group rather than the admin. And he was also very vocal din nung nagkaroon ng mga budget cuts dun sa office of the Vice President. Si Senator Joel Villanueva really spoke against those budget cuts. So from there po, if you take everything in consideration, kahit po independent si Senator Joel, again 50-50 pero mas leaning towards an acquittal. Yun po yung observation ko. So si Senator, next po natin is si Senator Mark Villar. So si Senator Mark Villar po is more or less similar din po to siya kay Senator Camille Villar. Plus nakita natin yung whole family of Villars, kahit na po kay former Senate President Manny Villar, they are very vocal in showing their support. Actually ito si Senator Mark Villar, nung na-arrest and surrender po si FPRRD sa ICC, gumawa siya ng post about it. Tapos sa birthday pa ni FPRRD, gumawa rin talaga siya ng personal post about it sa social media niya. So from there, makita natin na talagang nakaalay po or mas leaning towards helping the Dutertes po talaga yung Villar family. So of course, Senator Mark Villar, kahit po majority to siya at present, I personally believe na he will be voting for an acquittal. Overall, yung assessment ko po, mas maganda yung chances ngayon ni Vice President Sara Duterte considering may 5 sure dito sa midterms, tapos dito ngayon sa current sitting may 3 sure, 8 agad, tapos makakuha lang siya ng isa dun sa mga 50-50, guaranteed na po na hindi mako-convict si Vice President Sara Duterte in her impeachment trial. Okay?